kapatid at welcome po sa 7-minute break kung saan makapakikinig tayo at makapag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, sobrang ingay na ng mundo. Masyado ng abala ang mga tao. Take a break kapatid. Sama-sama tayong magsiyasat at matuto. Ano ba talaga ang totoong mahalaga? Sa gabi pong ito para sa ika-14 na episode ng 7-minute break, ang tatalakayin po natin is about commandment number 2. Exodus chapter 20 verse 4, ang sabi po, Thou shalt not make unto thee any graven image. Basahin po natin ang buo sa Tagalog para mas maunawaan natin. Sabi po sa verse 4 ng Exodus chapter 20, Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran. Yan po ang sabi, ang ikalawang utos ng Diyos. Mga kapatid, ang utos pong ito ng Diyos ay nagtuturo po sa atin na ang pagsamba ay dapat na inilalaan lang ng tao sa isang Diyos. Creator and creation. Creator is always greater, laging higit sa kanyang creation. Ang manlilikha o ang lumikha ay higit sa kanyang mga likha. Kaya mapapansin natin mga kapatid, kung tayo ay gumagawa ng mga rebulto, doon pa lang may mali na. Dahil ang mga imahe o rebultong gawa sa kahoy, bato, o kahit nagawa pa yan sa ginto o anumang mga mamahaling bato, sino bang may likha dyan? Hindi ba tao ang nag-ukit niyan? Yung nag-drawing dyan? Hindi ba tao ang nagpintura dyan? Ang point lang po, ang bagay na to ay gawa ng tao. Tao yung creator nito. So, bakit tayo yuyukod o luluhod sa mga bagay na gawa ng tao? Sa first commandment, tinuturuan tayo na huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos. Noon kasi, o maaaring may ilan-ilan pa rin sa panahon ngayon, may mga taong sumasamba sa araw, sa mga bituin, sa mga buwan, sa mga malalaking hayop. Well, oo, hindi tao ang may gawa dito, pero creation lang din yun. Creation ng Diyos. So, bakit may mga taong sinasamba yung creation instead na sambahin yung creator? Sino ba yung dapat na tumatanggap ng credits? Sino ba dapat yung purihin, sambahin, o yukuran, galangin, o bigyan ng paggalang? Kanino ba natin dapat ibigay ang ating pagrespeto? Sa mga bagay ba na ginawa o doon sa gumawa? Kaya kung sa commandment number 1, hindi tayo dapat magkaroon ng ibang Diyos. Sa commandment number 2, tinuturuan naman tayo na huwag sambahin yung gawa natin o gawa ng tao. Sa commandment number 1 nga, hindi po ba? Mga araw, buwan, creation ng Diyos yun eh. Pero, hindi natin dapat ituring na Diyos kahit paggawain ng Diyos. So, lalo naman, hindi natin dapat yukuran, luhuran, dalanginan ang mga bagay na gawa lang ng kamay ng tao. Ang sabi po sa Isaiah chapter 44 verse 9 to 11, Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos ang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Verse 10, walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Verse 11, tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito'y tao lamang, kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. Ito pong buong Isaiah chapter 44, kung babasahin natin, makikita natin na noon pa man, ilang ulit na ang tao ay pinipigilan ng Diyos sa paggawa ng mga rebulto at iba pang mga bagay na tulad nito. Basahin natin yung verse 20 sa chapter 44 pa din ng Isaiah. Ang sabi po, ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Nakakalungkot mga kapatid na dahil lang
nakasanayan dahil ng kinalakihan, pinaninindigan na ng tao. Kahit malinaw at maliwanag naman kung ano yung tinuturo at inuutos sa atin ng tunay na Diyos. Huwag na natin pagmatigasin ang ating puso, ang ating ulo. Malinaw na itinuturo sa atin at inuutos ng Panginoon na ang mga bagay na ito ay hindi natin dapat sambahin. Hindi natin dapat yukuran, luhuran, o pag-alayan, sabihan ng ating mga panalangin. Mga kapatid, nabasa na natin, narinig na natin ang utos ng Panginoon. Hindi ikinalulugod ng Diyos ang mga imahe at rebulto. Hindi gusto ni Lord na yumukod tayo sa harap ng mga bagay na to. Bukas natin ang ating mga mata sa katotohanan, ang ating puso at isipan, ano ba yung totoo? Dahil katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sa Juan chapter 4 verse 24, ang sabi po, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, di bukas kundi ngayon. Ito na yung tamang panahon. At huwag natin sayangin ang pagkakataon dahil walang maling panahon para ipagsigawan sa mundong mahal tayo at mahalin natin ang Panginoon. Kung mayroon po kayong mga katanungan at prayer request, mag-message lang po kayo anytime dito sa page kung saan niyo po ito naririnig ngayon. At sa abot ng aming makakaya, sasagot po kami sa inyong mga messages at sisiguraduhin namin sa paghanap sa kalooban ng Panginoon para sa inyong mga prayer request. Mga kapatid, masyado maikli ang ilang minuto. Maglaan tayo ng oras sa ating mga personal na buhay upang mas makilala pa natin ang Panginoong Jesucristo. Ano ang kanyang kalooban at ano paraan kung paano natin siya tunay at dapat nasambahin. God bless us.